God, O glory to God, dakila naming Ama, aming walang hanggang Diyos. Muli, O Ama, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Bago po kami tutunghaw sa inyong mga banal na salita, O Lord God, inihingi po namin ng presensya ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga salitang mamumutawi sa likod ng pulpito, O Lord God, ay manggagaling lahat sa inyo, O Lord God. Gawin nyo lang pong daluyan ng inyong mga banal na salita ang bibig na ito, O Ama. Mihingi po kami ng gabay, O Lord God, na sa apat na sulok ng lugar na ito na inyo pong gabayan. Isugo nyo po ang mga libu-libong anghel, O Lord God, upang wala pong paraan na ang kalaban ay magambala ang iyong gawain, O Lord God. Maraming pong salamat, O Ama. Itinatagubi din po namin sa inyo na nawa, O Lord God, maging encouragement sa mga makakapakinig ang mga salitang aming pagsisharingan ngayon, O Lord God. Muli, marami pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Pwede po natin buksan ang ating Bible sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Umpisan po natin sa verse 12 hanggang 16 po. Sabi, Matthew chapter 5 verse 12. Rejoice and be glad and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they that the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth. But if the salt were lost its savor, where it shall be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Sa 14, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a vessel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang Diyos ang bahalang magpala sa mga salitang nabasa. Marina pa tayong po mga kapatid. Praise God. So, hindi ko na po papalitan ng pamagat. Pinamagatan po ito ng ating kapatid na let your light so shine before men. Praise God. Glory to God. Nawa patnubayan ako ng Diyos sa aking pagbabahagi itong mixing exhortation, mga kapatid. God. Let your light shine. Sabi, maglasang asin daw tayo. Sabi, ye are the salt of the earth. Ano ba ang characteristics, mga kapatid, meron ng asin? Kung mapapansin po natin ang asin, mabibigyan lang po ito ng halaga kung iano po natin to in relationship to other substance. Makikita po natin ang halaga ng asin kung gagamitin natin ito sa ibang bagay o in relationship sa ibang bagay. Or else, asin lang siya. Hindi mo naman makakain na puro yung asin eh. Diba? So, magkakaroon siya ng essence unless it is put into relationship in other substance. So, ganun sa atin, mga kapatid, na nawa, maglasang asin tayo sa sanglibutan, no? Kasi kung ibibigay natin, ibabahagi natin ito, magkakaroon ng halaga ang kanilang buhay at malalaman nila ang tunay na halaga ng eternal life. So, nawa lahat ng pananalita natin, lahat ng ating gawa ay maglasang asin sa sanglibutan. Pero kung mapapansin natin, ang sabi dito, but if salt has lost his savor, ito ang gusto kong pagtunan ng pansin, mga kapatid, kasi there is a possibility na nawawalan pala ng lasa yung asin. So nagkakaroon dito ng isang point ang kalaban kung paano tayo na bilang asin ng sanglibutan, pwedeng mawala ang lasa natin, pwedeng mawala ang alat natin. So bantayan po natin ito, no, na na wag mawalan ng lasa, wag tayong madaya ng kalaban, or else magagaya lang tayo sa grain of sand na tapak-tapakan lang, no, wala na siyang saysay. So praise God, mga kapatid. Sabi sa verse, punta tayo sa
let your light so shine before men. Sabi, sa verse 16, let your light so shine before men. Ang tanong mga kapatid, how our light will shine before men? Kung let your light so shine before men, kailangan malaman natin how our light will shine before men. So, kung babalikan po natin yung si Apostol Pablo at saka si Apostol Pedro, no, nung ang sineshare ni Apostol Pablo, man is justified by faith. Ang sabi naman ni Pedro, man is justified by works of the law. Nung pinagtatalunan nila tungkol doon sa pagtutuli sa Galatians chapter 2, no, kung mapapansin po natin yun. Tapos meron din po tayong mababasa kay Santiago na faith, ang sabi, basahin ko mga kapatid. Sabi sa James chapter 2, verse 18, was not Abraham, her father, justified by works when he had offered Isaac for his son upon the altar? So, umapansin natin dito, contradiction ba yung paniniwala ni Pedro sa paniniwala ni Apostol Pablo? Kung maunawaan natin ng lubos, mapapag-ano natin ito mga kapatid. Kasi, kung mapapansin natin, yung nakikita kay Abraham ng Diyos, ang kanyang pananampalataya. Yung nakikita ng Diyos kay Abraham, yung kanyang pananampalataya. Paano makikita ng tao ang pananampalatayang ito? That is the result of that faith. Yun ang nakikita ngayon ng tao. Kaya, isa lang. Kasi, or else, nauuna yung palagi yung faith. Kasi, pag hindi nauuna to, ipapagmapuri ng tao ang kanyang gawa. Mapupunta yung kapurihan sa kanya. Hindi mapupunta sa Diyos. So, ang pinanggalingan ng pananampalataya ay ang Diyos na siyang nakikita kay Abraham, at yung result naman ng pananampalataya yun na ibinigay, yun ang nakikita ng tao. Praise God. Kaya nga sabi ni Santiago, tingnan mo, sabi niya, sabi, show me thy faith without, sabi, sa chapter 18, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong pananampalataya, ay mayroong mga gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay papakita sa iyo ang aking pananampalataya. Tapos sabi dun sa for faith without works is dead. Mga kapatid. So yung nakikita ng Diyos at nakikita ng tao dito ay iba. Kasi hindi naman makikita actually ng tao yung faith unless you have the works. And you will act on it. Yung faith na ibinigay sa'yo ng Diyos, doon ka gagalaw doon ka kikilos. So that's how your light will shine before men. Praise God. Praise God. Glory to God. So, yung susunod naman tanong, to whom our light will shine? At why our light should shine before men? Kaya ako naitanong, kaya lang ako nagtanong mga kapatid na why, to whom? Kasi, kung mapapansin natin mga kapatid, nung panahon ni Abraham, naging sojourner siya. Nung kayang naglalakbay, ini-imagine ko lang, nung kayang naglalakbay si Abraham na sabi niyang aanapin niya yung a city whose builders and maker is God. May nakikita kaya siyang mga sign na leading to nakagaya ngayon pag magta-travel ka, ang daming mga signboard na, yung mga billboards, yung mga signboards makikita mo. Meron kaya siyang lead na ganun, mga kapatid? Kasi naglalakbay siya. Tayo rin naman naglalakbay ngayon, Kung i-dramatize natin yung mga ating paglalakbay, ngayon, habang naglalakbay ka, may mararamdaman ka sa sarili mo. Kung naglalakbay ka, naghahanap ka ng good time, titignan mo yung mga billboards na pwede kang pumunta. So, habang naglalakbay, ay, dito. Ngayon, kung nagugutom ka naman, yung hahanapin mong billboard, yung pagkain. So, yun ang bibigyan mo ng pansin, Sabi nga, nung nakarang message ng isang ating kapatid, sabi nga sa mga billboards, they put some attraction para
yung mga pwede niyang makainan, kung alimbawa, Hardis, 2 miles away. Di ba mga kapatid? Merong mga ganun eh. So, ngayon, sino naman ang titignan? Yung mga hungered and thirst for God. Anong billboard ang hahanapin nila? Di ba mga kapatid? Sabi nga ng ating kapatid eh, we believe that Christian is God's billboard. I believe So, itong mga piniling ito, tayo mga kapatid, ang kanilang mga billboards. Tayo ang mga tinitignan nila. Oh, praise God. Praise God. Sa iba nga eh, kapatid. Praise God. So it's for those who do hunger and thirst for the word of God, where our light should shine. Yung isa naman, why? Why our light should shine before men? Ito mga kapatid, nung ginagawa ko ng to, ang laki pala ng responsibilidad natin. Ako, naging sa akin to eh, naging parang hamon sa akin din, no? Kasi kung minsan, dahil sa, kung minsan, mas magandang iwasan na yung pamamasyal o kasi talagang malakas ang hatak ng kalaban, mga kapatid. Why our light should shine before men? Because there is a loss of opportunity to those who do hunger and thirst for the word of God. Kasi kung hindi maglalight yung shine natin, there is a loss of opportunity. Hindi na ganun kalaki yung responsibilidad natin, mga kapatid. That's right. Maraming ginagawa ang kalaban eh, no? Na mahatak. Alam mo, nung nagtatrabaho kami sa Cebuana, mga kapatid, may kwento ko lang, may share ko lang. Ang trabaho kasi namin nung dati sa Cebuana, gagawa kami ng paraan, pinag-aaral namin yung mga branch, pinag-aaral namin yung intellectual ng mga gustong pumasok o gustong magnakaw sa branch. Pero, yung palang magnanakaw, nag-aaral din kung paano pasok. Please get. Ang nagiging loss of opportunity nga dahil yung kalaban gumagawa, ginagamit ng kalaban yung mga denomination, kung makikita natin, mga kapatid, kung ano-ano na pagandahan ng church, yung mga pinag-aral sa mga Bible school, yung mga nangangaral sa likod ng pulpito, nakakurbada. Kaya mahirap ngayon makita yung liwanag ng sanglibutan. Bakit hindi makita? No? Nakakalungkot kung minsan, kung sino pa yung ilaw ng sanglibutan, siya pa yung nakikigaya ngayon, sila yung, kaya hindi na makita yung ilaw. So ito, naging rin sa akin, mga kapatid, no, dapat talaga, kung kahit saan ka magpunta, nakikita yung kaibahan. Nag-iilaw ka sa gawa mo, sa kilos mo. Nakikita ka kasi supposed to be na ikaw, na siyang mag-ilaw, ikaw pa yung hindi. Di ba? Parang ang laking loss of opportunity naman sa pinili. Di ba? Na siyang
silang uhaw na sa tunay na salita ng Diyos. Sabi nga, blessed is he that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. How they should be filled? Kung ikaw mismo, no, na siyang dapat na mag-ilaw at makita yung katotohanan, hindi ka nag-iilaw. Praise God. Kaya, isang patutuo rito, napakahalaga mga kapatid ng sharingan. Nababasa ko minsan sa Facebook, merong mga kapatid sa atin na sinasabi, pinapatutuo nila na napakahalaga ng sharingan dito sa church na ito sapagkat okay, nakita sa atin na kakaiba tayo. Nakita sa atin na kumikilos ang Diyos sa atin. When they see it, they will want it and they will accept it eventually. But kung nakita nila, nagtanong ngayon, wala kang may sagot, paano yan? Hindi mo masasatisfy yung thirst ng tao. Kasi hindi mo naman sasagot mo sa tanong niya. Kaya isang napakalaking kaya patuloy tayong ini-encourage ng ating kapatid na makinig. Pumunta, wag kalimutan ang pagtitipon sapagkat ito yung una, nakikita na tayo nahuhubog sa kapahayagan. At tinuturuan tayo hindi lang sa mga salita kung paano tayo mamuhay kapag tayo nasa labas na ng iglesyang ito. Hindi yung pati nga yung mga savings dito pinag-uusapan di ba saan ka makakakita ng charts ng mga ganun ng mga kapatid, no? Tuturuan ka kung paano mo i-manage yung mga bagay-bagay na biyaya ng Diyos. Praise God. So, kung nagkakaroon ng opportunity ang kalaban na pasukin, it is our responsibility to guard the light. Kailangan gwardiyahan natin para hindi ito mamatay at makita tayo ng sanlibutan. Responsibilidad natin itong i-guard. No, nung ginagawa ko yung exhortation na to, sineshare ko sa aking sister wife. Nagulat ako, bigla siyang nag-share, sabi niya, namutay, kasi tatay nanay ang tawagan po namin ng aking sister wife. Meron akong i-share sa'yo, sabi niya. Isa palang napakalaking responsibilidad ng isang manggagawa, mga kapatid. No? Sabi niya, yung kinwento niya sa akin, nung unang panahon, kung mapapansin natin, walang signal light Sa mga railroad crossing, meron lang isang ibababang traffic na ganon, gaganon lang nila, parang barrier, pagdadaan na yung tren, ibababa nila yon. Walang traffic signal light. So, isang gabi, merong isang bus, puno ng sakay, magko-cross siya sa railroad. Nung padaan yung tren, merong isang manggagawa ron na in charge na magbaba ng traffic barrier. So, nung may baba niya, dinaretso pa rin ang bus. Tinamahan sila ng tren, namatay lahat yung nandun sa sakay daw. Sabi niya, di ba napakalaking responsibilidad? Sabi niya. Napunta sa korte, mga kapatid, yung kaso na kinukwento sa akin ng sister wife na lumabas kasalanan nung bus. Yung driver kasi nakababa na raw. Nung matapos yung kaso, nakukonsensya yung manggagawa, yung trabahador doon. Nakukonsensya siya. Sabi niya, oo nga, sabi niya, naibaba ko. Pero hindi ako sure kung nag-ilaw. Sabi niya, kasi gabi. May ilaw pala yun Pagbaba mo ganon, may light yun. Hindi makikita yun ng bus, hindi siya dadaanan. Yung pala hindi naghilaw, hindi naghilaw. Tingnan niyo mga kapatid, kung anong kapahamakan ang ibibigay ng isang manggagawa sa tao kung hindi siya sigurado na nag-iilaw sa kanya yung Diyos. Diba? Sabi ko, biruin mo yun, akala niya naghilaw. Pero duda pa rin siya kung naghilaw nga o hindi. Kung talagang ikay isang lingkod ng Diyos, alam mo na nasa iyo ang Diyos, no? Paano ka mag-iilaw kung ang mismong ilaw wala naman sa iyo? Di ba, mga kapatid? So maraming ganun, no, na akala nila nag-iilaw sa kanila ang salita ng Diyos o nasa kanila si Jesus Christ, pero hindi naman pala. Anong klaseng kapahamakan? Praise God. So, kung sa billboard, mga kapatid, balik tayo sa billboard.
Kung ako yung product, kukuha ko ng modelo na karapat dapat dun sa product ko. Halimbawa, close up yung product ko. Alam nga naman kukunin kong modelo yung sira yung ngipin, di ba? Kung ako naman ang produkto ko exercising machine, alam mo ang kukunin kong modelo yung mataba. 'Di ba? Hindi realistic mga kapatid, no. So sa mga ganitong kasimple sa atin, no, na kung yung isang produkto namimili ng tamang modelo, what more ang Diyos. Di ba mga kapatid? Kasi i-sponsoran ka ng Diyos. No? Alam natin mga sponsor lahat binibigay yung mga blessing, di ba? Ganun din yung kung yung isang normal na tao ini-scrutinize niya yung magiging model, what more yung Diyos. So napakagalak, napaka mapalad natin sapagkat isa tayo doon na ginagamit ng Diyos. Isang privilege yun mga kapatid. Di ba? Na tayo sponsored ng Diyos at we represent Christ. Praise God. Napakasimpleng pamantayan ng tao. Hindi basta-basta nabibigyan ng pribileyo na magmodelo ng close-up, magmodelo ng lax. Di ba? Yung mga ganun. At saka hindi lang yung mga kapatid, tignan natin, no? Itong modelong ito, kailangan, meron siyang magandang records. Naalala ko dati, si Robin Padilla, may minodori siyang beer na beer yata yun eh. Tapos, nakasuhan siya ng illegal possession sa Pampanga yata. Ang ginawa ng beer na beer, tinanggal siya. Mga kapatid, tingnan nyo, no? What more ang Diyos? Kung tayo, di ba tayo tatanggalin niya bilang please God. Kaya kailangan anuin natin sa mga kapatid, no, isang napakalaking pribileyo at napakalaking responsibilidad na inaawakan natin bilang isang modelo na nagre-represent sa Diyos, na nagre-represent kay Jesus Christ. Kasi yung imo-model mo, dapat nire-reflect mo yun eh. Jesus Christ should reflect also to us, mga kapatid. Praise God. Kaya mag-ingat tayo sa pananalita, mag-ingat tayo sa mga gawa, or else mawawala tayo sa sponsorship ng Diyos. Tatanggalin tayo mga kapatid. Praise God. Oo. At yung mga modelong ito, kailangan good image sila kasi para yung ang iba ginagaya pa nga yan eh. Di ba mga kapatid? Ginagaya kung anong klaseng imahe yung ibinigay mong modelo sa isang product o kaya sa mga artista na lang pag inidulo mo yan alos gayahin mo na eh yung image ng tao eh. Di ba mga kapatid? So yung mga tunay na uhaw at gutom sa salita ng Diyos mga kapatid, kailangan makita nila tayo in a condition na that would cause them to want that would want us, anong tawag dito, paano ko i-express, parang dapat nandun tayo sa palaging kondisyon na gusto nila na maging kagaya tayo, di ba? So kung nakikita natin sa atin yung magagandang bagay, yun ang inaasa mo sa mga tao kaysa sa makikita sa iyo yung hindi maganda. Di ba mga kapatid? So ganun din. Kung gusto mong gayahin yung artista at nakikita sa atin si Jesus Christ, dapat nandun tayo sa kondisyon na gusto nilang maging tayo. Amen. Praise God. So that instead of good opportunity for them, hindi loss of opportunity. Praise God. Meron akong at saka dapat pala mga kapatid, kung nasa atin na yung hilaw, nandun ka na sa ilaw, do not turn around. Huwag ka nang tatalikod kasi pag tumalikod ka, makikita mo yung anino mo eh. Maaalala mo yung mga nakaraan. And the more you step away behind the light, the more your shadow become bigger eh. Kung nandun yung light, pag lumalayo ka, lumalaki yung anino mo. So, huwag na tayo sa posisyon na tatalikod pa tayo
sa ilaw at lumayo kasi makikita lang natin anong nangyari kay Lot. Nung tumalikod siya, tinignan yung Mrs. ni Lot. Oo, yung si Mrs. Lot, di ba, mga kapatid. So, wag na natin balikan pa. Nalibing na nga yun eh. Nailibing na yun eh. Huwag na natin balikan pa yung mga nakaraan or else magkakaroon tayo ng ng idea kung gaano ka-relax, kung gaano kasarap ang mamuhay sa sanglibutan. Praise God. Tsaka yung light, ang simbolo rin ng light is to save lost. Kasi kung meron akong nabasang kwento na nasa gitna sila ng disyerto, naglalakbay sila. Nalakbay sila ang maga. Lost direction. Ang ginawa nila mga kapatid, hinintay nilang maggabi. Nung maggabi, nakita nila yung ilaw sa syudad. So, tayo yung direction ng mga lost people. Kasi, yung mga naliligaw mga kapatid, pag nakita na nag-ilaw, yun yung nagbibigay direction na bumalik sa salita ng Diyos. Di ba? Kahit sa anong use nung lighthouse. Di ba? Sa gabi, kapag magbibigay ng direction dun sa lugar na kung saan safe ka. So ganun din tayo, nagbibigay tayo ng direction dun sa lost. Mga kapatid, ganun ang kalaki ang ating responsibilidad. Di ba mga kapatid? Praise God. To God. Dito na ko sa sinabi ng ating kapatid, sabi niya, remember, sabi niya, we are not salesman. We are God's billboard. Kasi kung salesman ka mga kapatid, marirealize mo yung salesman kung ano-anong sasabihin sa'yo para bilhin mo lang yung product niya. Sa sarili niyang interest. We are not salesman, we are God's billboard, sabi niya. Makikita natin yung mga ibang manggagawa, di ba? Salesman na yung mga kapatid, no? Yung sabi ng pinost ng ating kapatid, sugar-coated. O para lang mabili. O di kaya, magsisigawa sila ng magagandang charts, marami silang membro, di ba? Magandang, lahat. So, they are salesman actually, they are not billboards. But we are God's billboards, mga kapatid. Sa pagtatapos, meron akong ikikwento sa inyo, kaya ako nasabi yun. Meron na isang salesman. Salesman, ang binebenta niya, pampahaba ng buhok. So, ang ganda ng pananalita niya. Talagang na-encourage yung tao na bumili. Talagang yung mga... Brad, wala po. Nung na-encourage yung tao na bumili, biglang humangin. Nakawig pala, nawala yung wig niya. So, imagine mga kapatid, sabi ng ating kapatid, word sells itself. Kailangan, bago mo i-present yung product, nasa iyo yun. Nakikita sa yun. Kung sell mo yung product na yun, kailangan mahaba yung buhok mo, or yung buhok mo malago, hindi man mahaba, malago. So, yun ang magiging encouragement kung bakit niya bibilin yung na yun, no? So, ikaw hindi yung nagbebenta ka ng product na pampahaba ng buhok, tapos nung biglang humangin, nawala yung wig mo, sino pang bibili? So, yung mga kapatid, kailangan the word sells itself. Kung nakikita ito ng tao, yung talagang pinili, pupunta sila doon at dahil mapipilled yung hunger and thirst for God nila. So, hanggang dito lang tayo dinala mga kapatid ng exhortation. Purihin ng Diyos. Praise God. Glory to God.